Hello mga ga, for today's video ay gagawa po tayo ng 1 kilo ng simple lang na recipe ng ating croissant bread. At manumanuhin lang po natin ito sa pag-layer at simple lang na procedure yung maibabahagi ko sa inyo ngayon, kaya umpisahan na po natin. So dito sa ating dough, gagamit po tayo ng 500 grams ng all-purpose flour at 500 grams ng first class flour. Pinaghalo lang po natin yan. 1 tablespoon ng yeast at maglagay po tayo dito ng 1/3 cup ng powdered milk. At i-mix lang muna natin yan at dito maglagay tayo ng 1 cup ng light brown sugar at 1 tablespoon ng rock salt. At lagyan natin ito ng 2 piraso na large na itlog at 1 tablespoon ng vanilla extract. At ang kailangan po natin ngayon na dough ay yung hindi lang po talaga masyadong malambot, kaya maglagay lang po tayo dito ng 1 3/4 cup na tubig. At siguraduhin lang po talaga natin na natunaw na po natin yung mga dry ingredients natin bago po natin basain yung ating harina. At dito maglagay lang tayo ng 1/2 cup ng margarine at shortening. Pinaghalo ko lang po yung margarine at saka yung shortening. Pwede naman kayong gumamit ng puro lang dito margarine at pwede din gumamit ng puro lang shortening. Pwede ding butter. Masahin lang po talaga natin yan ng mabuti at tansyahin lang po talaga natin yung ating tubig kasi hindi naman tayo magkapareho ng brand ng harina na gamit po natin. Basta ito lang po yung hydration ng ating dough mga ga, yung hindi lang po talaga masyadong malambot. Itong aking dough ay pinadaan ko po ito sa aking dough roller machine, kaya ayan po makinis. Kung wala naman kayong machine, ay pwede naman na masahin po ninyo ito ng mano-mano, basta ay siguraduhin nyo lang po na makinis yung ating dough. At pagkatapos yung aking dough ay hinati ko lang yan sa 2 at pagkatapos ay hatiin ko pa rin yan sa 8. At pagkatapos nito mga ga, ay figurahin ko lang po yung mga nahati natin ng pabilog. Kung matagal ka ng followers ko mga ga, ay siguro nakikita mo na yung video natin dito na gumawa din tayo dito ng masang mano-mano ng ating croissant, pero medyo matagal na po yun. Medyo nasa 2023 pa yun na upload. Kung gusto kang gumawa dito ng kalahating kilo lang na harina, ay hatiin mo lang po yung mga ingredients natin. At yung isa pang hati natin ng ating dough, ay hatiin din natin ito sa 8 peraso. At pagkatapos nating mapigura lahat yung ating dough, ay takpan lang po muna natin ito. I-rest muna natin ito ng mga 30 to 40 minutes. Bali palambutin muna natin ito bago po natin ito laparin. At pinahiran ko lang yung ibabaw ng shortening. At pagkalipas ng 35 minutes ay malambot na po yung ating dough, ay pwede na po natin itong laparin. At yung ating dough mga guy, nakagawa po tayo dito or may dough po tayo na 16 pieces. At barilyahin po natin ito ng manipis na pabilog at depende na din sa inyo kung ano kalaki. Kasi mamaya ay barilyahin din naman natin yan ng palapad. At bago po natin dito ipatong yung mga manipis na natin na dough, ay banyahan muna natin ito ng margarine. Pwede din gumamit po tayo dito ng shortening bago po natin ipatong yung ating mga dough. At dito naubusan po tayo ng margarine, kaya gumamit na lang po ako dito ng shortening para po pangpahid po natin dito sa ating dough. Kailangan ay pahiran po natin yung ating dough bago po natin ito patungan ng another dough para magkaroon po tayo ng layer. At paulit-ulit lang po yan nating barilyahin mga ga at pagpatong hanggang sa matapos or maubos natin yung ating 8 dough hanggang sa magkaroon po tayo ng 8 layer. At ngayon mga ga, natapos na po natin gawin yung first batch po natin na 8 layer na ito, ay iset aside lang po natin ito. Dito naman po tayo sa second batch po natin at ganun pa rin yung gagawin natin mga ga. Bilugin pala pa rin po natin at maglagay po tayo dito ng shortening, pwede ding margarine, saka ipatong na po natin hasta hanggang sa matapos. At nang natapos ko na yung second batch natin, ay pinahinga ko muna yung ating dough. Bali, rest muna natin ito ng mga 25 to 30 minutes. Ay magkape muna tayo mga ga, kasama yung kamote. At pagkalipas ng 25 minutes, ay palaparin na po natin ng manipis na pabilog yung ating dough. Saka po natin ito ikat. At sa pagpanipis po ninyo ng inyong dough, mga guys, tansyahin nyo lang po talaga na yung hindi lang po talaga masyadong manipis. Yung first batch po natin na dough ay ikat ko po ito sa medyo malaki kasi gagawa po tayo dito ng medyo malaki na croissant na yung ipaliter shape po natin yung kanyang shape. Para may ideya din kayo mga guys. Medyo malapad po yung cutting ko dito. At dito gumamit lang po ako ng palaman natin na strawberry chocolate. At depende na ho yan sa inyo kung ano pong ipalaman ninyo dito. Masarap kung dark chocolate, pwede ding chocolate chips, kaso mga ga, wala ako niyan available ngayon dito. At ito naman yung pangalawa nating batch ng ating dough, ay cut ko lang po ito sa mga maliit lang. At cheese po yung ipalaman ko dito mga ga, sa mga maliit po natin. At yung dulo ng ating dough ay basain lang po natin ng tubig para po ay didikit.
At mga kaisalansan lang po natin yan at kailangan yung ating plancha ay banyahan lang po natin yan ng shortening or di kaya margarine. At palsahin lang po natin ito ng mga 1 oras. Huwag lang po natin ito masyadong palsahin mga ga para hindi masira yung ating layer. At ito naman yung mga malaki natin at i-form po natin ito ng pa-curve. O di ba mga ga, madali lang po yung gawin yung ating 8 layers ng ating croissant. 8 layers lang po yung nakaya natin. At pagkalipas ng 1 oras na pag-rest po natin ng ating dough ay banyahan lang po natin ito ng itlog at nilagyan ko lang po ito ng kunting evaporated milk. At isa lang na po natin ito sa ating oven at kailangan ay mainit na po yung ating oven at may init po ito na 180 degrees Celsius sa loob ng 20 to 22 minutes. At ito na mga ga, yung simple lang po na recipe ng ating croissant at yung bintahan ko dito ng mga maliit na ito ay 12 pesos at yung mga malaki naman ay 7-10 pesos. Kayo ay magkusting lang mga ga bago po kayo magbenta at madali lang naman itong gawin eh. At hanggang dito lang po yung ating video. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.